Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan ay isa pong online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama po natin sa pag-aaral ay si Pastor Roel Payod Jr. Bago ko po ibigay kay Pastor Roel Payod, ay gusto ko po munang magpasalamat kay Pastor at sa aking Amadeo Church family sa program na ginawa nila para sa birthday namin ng father ko. Ang father ko po ay nagdiwang ng ika-80th birthday at ako naman po ay nagdiwang din ng ika-50th birthday. Mahalaga po sa amin na magpasalamat at naabot namin ang ganitong edad. Ito pong edad ay naabot namin through God's grace and mercy. Muli ay salamat po kay Pastor at sa aming Amadeo Church family. Ibibigay ko na po kay Pastor ang panahon para sa kanyang pagbati. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat, mga taga-subaybay po namin at mga subscriber. Dito po sa ating pong programa Ating Pag-aralan, purihin ng Panginoong Diyos at tayo po muli na magkakaroon ng chance at pagkakataon at opportunity para po sama-sama mag-aral po sa kanya pong salita. Tune in lang po kayo dyan, mga minamahal po namin mga taga-subaybay, at get your Bible at sama-sama po tayo muli na mag-aral po ng kanyang salita. And by the way, Ma'am Lorraine, thank you po sa opportunity din na kami po ay makapaglingkod together with you while you were here in the Philippines. But anyway po, tune in po tayo ngayon at tayo po ay magsisimula sa atin pong pag-aaral. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula, ay hingin natin ang gabay ng Banal na Espiritu sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Narito po kami sa inyong banal na harapan upang muli naming anyayahan ng inyong presensya sa aming programa. Basbasan niyo po ang aming mga labi nang ang lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo at maging pagpapala po ang mga mensahe na aming mabibigay sa aming tagapakinig. Pagpalain po nawa ninyo ang aming programa nang marami po kaming maabot na tao na naghahangad na makilala kayo at nangangailangan ng inyong presensya sa kanilang buhay. Pagpalain din po ninyo ang mga nakikinig, inalalapit po namin sa inyo ang kanilang mga suliranin at mga pagsubok na pinagdadaanan. Kayo po ang kakabatid ng mga ito. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at kaluwalhatian. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Bago po tayo magsimula sa ating part 2 ng ating lesson 4, ay bibigay ko po muna yung buod ng part 1 ng lesson 4. Ano po nga ba ang itsura ng langit? Ano nga ba ang makikita natin dito? Yan po ang isa sa mga natalakay sa part 1 ng lesson 4. Natalakay din po na ang Panginoon ang gumawa at arkitekto ng napakalaking lungsod na ito na tinatawag nating heaven. Kaya kamangha-mangha po ang disenyo at ayos ng langit. Meron din pong Tree of Life sa Garden of Eden na may 12 prutas. Nagbabago po ang prutas sa punong ito kada buwan. Ang mga prutas pong ito ay nakakatulong para maging malakas, healthy at forever young ang mga kumakain nito. Sa New Jerusalem po, makakasama na natin ang ating Panginoon. Wala nang kalungkutan, sakit o kahit anong problema. Lahat ay perpekto na. Wala nang bulag, bingi at pilay dahil magiging kawangis na natin ang ating Panginoon at ang mga anghel sa langit. Napakaganda po ng inihandang lugar ng Diyos para sa atin, kaya pagsumikapan po natin na tayo ay magkasama-sama sa langit na bayan. Tayo po ay dadako na sa pagpapatuloy ng part 2 ng lesson 4 na pinamagatang isang napakalaking lungsod sa kalawakan. Para po sa ikasiyam na tanong, magkakaroon ba ng maliliit na bata sa kaharian ng Diyos? Kung gayon, lalaki ba sila? Pastor? Magandang katanungan po ito para sa pagpapatuloy ng ating pong lesson number 4, mga minamahal na taga-subaybay. Ito po ay talagang to answer before I answer the first nais ko lang pong ibahagi sa inyo. Alam niyo po, ito po ay aking tinapik nung kami po ay nag-community service ng nakaraang linggo lang. May mangga dito po sa Amadeo. Alam niya po, parang sabi ng mga nakikinig, Pastor, parang ang hirap, ang hirap, Pastor, imagine na ang lugar po nito ay totoo. Para daw pong ano lang po Alice in Wonderland.
Pero sabi ko po, yan po yung problema sa kakapanood po natin ng, ng mga palabas, ng mga fiction, na para bagang ang Biblia ay fiction na rin. Hindi po fiction ng Biblia. Totoo po ang sinasabi ng Biblia at lahat po ng propesiya, kung inyo po na nasundan sa ating po mga nakaraang lesson, lesson number 1, lesson number 2, and 3, na ang po ay totoo at nangyayari ang kanyang mga propesiya. And the heaven is not just a prophecy. This is reality. Mga minamahal na taga-subaybay, taga-pakinig. Heaven is reality. Now, to answer the 9th question, meron po ba ng mga bata doon sa langit? Now, let's answer it by reading our Bible. According po dito sa Zechariah chapter 8 verse 5, dito po ang sinasabi, Zechariah 8 verse 5, ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang maglalaro. Aba, mga kapatid, mga minamahal taga-subaybay, meron po at napakaraming mga bata doon po sa langit. At maglalaro daw po sila. Ano pa? Dito po sa Malakias 4 verse 2. Ito naman po ang sinasabi. Ngunit sa inyo na nagpapangaral sa akin ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw at ang sinag nito ay magpapagaling sa inyo. Lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. Mawatid, napakaganda pong tingnan, pagmasdan, na doon po pala sa langit ay talagang new strength, new vigor po. Talagang nagpumula sa Panginoong Diyos. Wala na pong kapaguran, wala na pong mga sakit doon, mga minamahal na mga batid. Ang sabi nga po dito, there will be many young children in the holy city sa Isaiah 11 verse 6 to 9. Napakarami pong mga bata po doon na maglalaro. Naalala niya po ba ng ating part 1 na atin po sinabi po doon ng mga bata, kalaro nila ang mga leon. Kasama din po yung mga tupa. Hindi po mababangis na po ang mga leon po doon, mga minamahal na mga kapatid. Ever since the fall of man, according po sa ating pong pag-aaral, we have degenerated much in stature, intellect, and vitality. Totoo po yun. Nang nakasala ang tao hanggang ngayon, ilang taon na lang po ba niya, tagal ng buhay ng tao. Tapos ang busy-busy pa ng buhay ng tao, wala pang exercise. Talagang ang bilis hingalin, lahat-lahat. Pero doon po sa langit, kahit pawis po, wala mga kapatid. It's because talagang ating pong strength ay unlimited. It's because of the power na ang eternal life na pinagkaloob po sa atin. Lahat po iyon mga kapatid ay i-restored ng Panginoon. According din po ito sa Gawa chapter 3 verse 20 and 21 na wala na po, gusto ko pang basahin sa inyo mga kapatid, 2021 ng chapter 3 ng Gawa, at sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Suguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una pa para sa inyo. Say dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipamahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na mga propeta mula pa noong una. Mga kapatid, mga kaibigan, taga-subaybay po sa ating pong programang ating pag-aralan, totoo po na ang atin pong strength will be renewed into immortality. Eternal life will be ours. And this is an assurance to each one of us na may relasyon at pananampalataya sa Panginoon. Salamat po, Pastor. Ang ika-10 tanong, kapag ang mga mahal sa buhay ay muling pinagsama sa langit, makikilala ba nila ang isa't isa, Pastor? Wow. Ito po yung intriguing na question po, by the way, mga minamahal na mga kapatid. Bakit siya intriguing? Kasi may matanong yun. Meron pa ba pag-aasawa? By the way, it's not our issue. Pero the point of the question is, makikilala pa ba natin? Now, let's answer it in chapter 13 ng 1 Corinthians. Ang verse po ay 12. Ganito po ang sinasabi mga minamahal na mga kapatid. And by the way, again, inuulit ko po, you have your Bible, you can also open your Bible with us. Chapter 13, verse 12 po. Ang ito po ang sinasabi mga minamahal. Kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. So balit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng lubos na pagkakakilala niya sa akin. Ano daw po ang ibig sabihin mga kapatid? Sabi po dito, totoo daw po, then I shall know just as I
known. Ito po sinulat po ni Pablo sa mga taga-Korinto na ang context po nito, sabi po dito, the Bible clearly teaches that the saved who have died will be raised to life, joining the saved who are living and enter God's new kingdom together. Tayo po ay marirecognize po natin ang bawat isa, and we will be reunited with our Lord and Savior Jesus Christ. At makikilala po natin ng bawat isa. Bakit po? Ito po ang sinasabi mga kapatid. Let's continue reading sa sa book of Isaiah. Dito po ang sinasabi mga kapatid sa Isaiah. Okay, Isaiah chapter 26 verse 19. Nais ko lang po i-share sa inyo. 26 verse 19. Ito po ang pagkakabanggit. Ngunit muling mabubuhay ang mga anak mong namatay. Mga bangkay ay gigising at aawit na may galak. Kung paanong ang hamog sa lupa ay nagpapasariwa, ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay buhay. Yes, muli pong bubuhayin ng Panginoong Diyos ang namatay po sa Kanya, at sila po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Marami po mga teksto po dito mga minamahal na mga kapatid, ngunit ayaw i-summarize ko na lang po ang point po na sabi po sa ating pong lesson, na it also teaches that loved ones in God's new kingdom will know one another. Ibig sabihin po, makikilala po natin po ang bawat isa. Dito po sa 1 Corinthians, alam niyo po, pag-aralan po natin po ang eschatology or ang new heaven and new earth, ito po ang napakagandang teksto po, 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Ang pericope po or ang context po nito ay talagang sa isang sandali, sa huling tunog ng pakakak ng Panginoong Diyos. Tayo po ay mabubuhay kung tayo pa man po ay darating sa kamatayan before He comes. Tayo po ay muling mabubuhay mga minamahal na kapatid. At kung tayo pinitapat sa Panginoong Diyos, He will resurrect us at tayo po ay magumana ng buhay na walang hanggan. At lahat po tayo doon sa langit na bayan, I hope and I pray, ay magkakasama po into eternity. At sama-sama rin pumupuri sa Panginoong Diyos na may bagong kalakasan at immortal na katawan na atin pong gagamitin unto eternity to enjoy with our Savior Jesus Christ. Salamat po, Pastor. Sa ika-11 tanong, ang mga tao ba sa langit ay mayroon ding mga laman at buto gaya natin? Pastor? Wow, napakailang tanong po mga kapatid, no? Meron po ba? Atin po pasagutin po ang Biblia dito po sa aklat ng Lucas. Okay po, Lucas chapter 24. Nais ko lang pong buksan po sa inyo ang aklat po ng Lucas chapter 24. Ito po ang binabanggit mga kapatid. Okay po. Lucas chapter 24 verse 36 to 39. Ito po ang sinasabi. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsasabi, "Sumain niyo ang kapayapaan." Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila ay nakita sila ng multo. Kaya sinabi ni Jesus, "Bakit kayo nagtitinginan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako nga ito. Huwakan ninyo ang aking at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo." Now, the story here, mga minamahal na mga kapatid, is the story when Jesus was resurrected into life. Na si Thomas po ay nagdi-doubt pa eh. Sabi ni Thomas, hindi ako maniniwala na buhay ang Panginoon Diyos, not unless maipasok ko ang aking daliri sa kanyang kamay at mahawakan yung tagiliran niya. And yet, the Lord Jesus proved to them, even into this Thomas na doubter, na talagang He was raised to life. Yes, mga kapatid, to answer the question here, po tayong laman at buto. Meron po, hindi po tayo spirit po doon sa langit na parang, sabi nga po, twing, twing, twing. Nagkakamustahan lang into air. No, we are a human being there. I mean, we are in a glorified body form. Tayo po ay meron pong laman at buto. And another text po mga kapatid na nais ko pong banggitin sa inyo sa Gawa chapter 1 verse 11. At ganito po ang sinasabi mga minamahal na mga kapatid sa Gawa 1 verse 11. Sabi nila, "Kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong
pagpaakyat niya. Ibig sabihin mga kapatid, nung si Kristo po ay nag-ascend, bumalik sa langit, siya po muli ay babalik dito sa lupa na mayroon pong glorious body. In other words, Christ is not a spirit when He comes for the second time. Siya po ay mayroon din laman at buto. Same as na-experience ng mga disipulo na nahawakan nila si Kristo, nayakap po nila si Kristo, mga minamahal na mga kapatid. Same with us. Tayo po ay mayroon pong glorious body when we will be there in heaven, mga minamahal na kapatid. And after His resurrection, sabi nga po sa ating pag-aaral, Jesus proved to the disciple that He was flesh and bone by having touched Him and eating food with Him. Talaga pong when we will be in heaven, hindi po tayo some mist or dust or something superpower na parang hindi tayo parang spirit lang po tayo, no. Tayo po ay meron pong glorious body. Ang kaibahan lang po, wala po tayong sakit na po doon, wala na po tayong, and we will recognize each other once again there in heaven. Napakaganda po mga kapatid, ano po, na ma-experience po ang ganong napakasayang pagkakataon kasama ating mga mahal sa buhay and also with our Savior Jesus Christ. Salamat po, Pastor. Para sa ika-12 tanong, paano gugugulin ng mga tao ang kanilang oras sa bagong kaharian? Pastor? Ito po ang na-encounter ko pong tanong din. Alam niya po, to be honest, mga minamahal na mga kapatid. Ito pina-encounter ko na tanong. Sabi niya, napaka-boring siguro doon, pastor, sa langit. Wala tayong ibang gagawin. Talagang ano lang tayo? Sabi niya, wala tayong ibang gagawin doon, pastor, kundi mag-ano lang, mag-worship lang. Ako naman din po ay medyo mayroon pagka-pilosopo. At akin po siyang sinagot. Kapatid, kasi kung boring ka talaga sa pag-worship dito sa lupa, boring din talaga sa langit pag worship. Now, kidding aside mga kapatid, sabi ko sa kanya, meron pa tayong activity sa langit. And this is what the Bible is saying to us. Isaiah 65, dito po sa chapter 65 verse 21 and 22, akin po mabasahin sa inyo. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Magtatanim sila ng ubas at sila rin ang aani. Hindi tulad noong una, sa bahay ng naginaway iba ang tumira. Sa tanim ng halaman, iba ang nakinabang. Tulad ng punong kahoy, haba ang buhay ng aking mga hirang. Lubos nilang papakinabangan ang aking pinagpaguran. Mga kapatid, alam niyo po, sabi nga po na aking professor nung ako po yung college, kami mga pastor, wala na kaming trabaho, sabi niya. Mga doktor, mga nurse, wala na kayong trabaho. Mga police, wala na rin kayong trabaho. Sino pang huli nyo doon? Pero ang may trabaho doon sa langit, yung mga engineer. Kasi magtatayo din ng bahay. Kaya advantage daw yung mga engineer. Marunong na silang gumawa ng bahay dito sa lupa. Doon sa langit. Tapos ano pa, ang mga trabaho doon, farmers. Kasi magtatanim daw po, according sa pong binasa mga kapatid. Now, don't misunderstand me. Lahat po tayo po doon ay unlimited ang knowledge po natin. We can build our house kahit hindi po tayo nakapag-aral ng architecture or ng engineer. Lahat po tayo bibigyan ng knowledge ng Panginoon how to build our own house in our own unique way. Anyway, tayo po ay magtatanim po doon. When eternity comes, mga minamahal na mga kapatid, after our 1,000 years vacation po sa langit, when our earth will be renewed sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos, tayo po ay maninirahan. Alam niyo mga kapatid, I am so speechless when I discuss and give the message of heaven. Talagang alam niyo po kasi mga kapatid, Ma'am Lorraine, habang ako po kanina discuss, kung hindi po mapapansin, parang tripping po ako kasi I'm trying to figure it out. Gaano po kaganda po talaga ang langit na ikaw, ako, mag-aasama, tapos you are building our house, tapos magkakapit-bahay po tayo doon. In my imagination, Ma'am Lorraine, magkakapit-bahay tayo doon. Ma'am Lorraine, anong pagkain niyo dyan? Pero doon po talaga, napaka-peaceful mga kapatid. We are going to plant our own food and we will inhabit our own build the house po natin. Napakaganda. It's beyond my imagination how things will be there in heaven mga kapatid. So, yes, how we will spend our eternity? Mga kapatid, one thing, we will worship with God,
We will inhabit all our possessions na ibibigay ng Panginoon sa atin. At napakaganda pong pagkakataon or mga sandali ang mga bagay po na yon. Salamat po, Pastor. Sa ika-13 tanong, ano pa ang gagawin ng mga ligtas sa paraisong ito? Pastor? Yun. Ano pa ang gagawin ng mga ligtas? Yung nga po sabi ko sa inyo mga kapatid kanina, kung boring para sa atin ang anong tawag po dito, mag-worship sa Panginoong Diyos, ay talagang boring din po talaga ang worship po doon. Bakit? Ito po ang sabi po sa Isaiah chapter 35, verse 10. Ito po ang sinasabi mga kapatid, 35 verse 10 na Isaiah, babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng papuri, paghaharian sila ng kaligayahan, ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at ng galak magpakailanman. Ang gagawin daw po natin, hopefully mga kapatid, mga kaibigan, po sa langit na bayan, is what? Singing and worshiping. Verse 11 po ng chapter 51 pa rin po. Ito po ako sinasabi mga kapatid. 51 verse 11, same book. Aklat po ng Isaiah pa rin po. Ito po ang sinasabi. Ang mga tinubos ninyo'y babalik sa Jerusalem, magsisigawan ng galak, umaawit sa tuwa, at magmamalas sa kanilang muka ay walang hanggang galak. At sa puso nila ang lungkot ay hahapis, ay mawawalang lahat. Wow, what a day mga kapatid. Na doon po pala sa langit, music, singing, praising, yun po atin pong gagawin po doon. Ano pa? And we will be worshiping God. Ito po sa Isaiah chapter 66. Nais ko pong basahin sa inyo mga kapatid. Alam niyo po, ang aklat po na Isaiah ay punong-puno ng mga prophets. By the way, ito po yung prophetic book na ito po yung matutupad, mga minamahal na mga kapatid, in the near future. 22, verse 22 po ng chapter 66. Ito mga sabi, kung paano natagal ang bagong langit at bagong lupa sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, gayon tatagal ang lahi mo at pangalan. Tuwing araw ng papahinga at pista ng bagong buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin, sabi ni Yahweh. So, therefore mga kapatid, and by the way, magkakaroon po tayo ng special or separate topic about Sabbath. Sabbath will be still present. Sabbath is still relevant doon po sa langit. So, kung tayo po ay nag-worship sa Panginoon in His true Sabbath worship, day of worship, we are so privileged because in heaven, tayo pa rin po ay magkasama sa Panginoon during Sabbath day. Ano pa? Napakaganda mga kapatid. Doon po daw sa langit, kanila po yung summarize po, ano po? Sa Ezekiel chapter 47 verse 12, tayo po yung mag-i-enjoy, never fading ang mga flowers and trees. Kung dito po sa lupa, ang mga puno po natin po, at mga halaman po, ang mga bulaklak ay nalalanta. Doon po sa langit, hindi po ito plastic ha. Totoo po mga bulaklak at mga halaman, mga puno, ngunit hindi man lang nalalagasan ng dahon. Hindi natutuyo yung dahon mga kapatid. Talagang ang napakaganda ng lugar po na yon. Ano pa? We will be visiting our loved ones, ancestor po. Alam mo yung mga Bible character, my imagination po, Ma'am Lorraine. May natanong sa akin eh. Pastor, kung tayo pinasa langit, sinong unang kakausapin mo doon sa Bible character? Ang una ko pong kakausapin po mga kapatid ay si Moses. Favorite, ano ko po yun eh, Bible characters ko po yun. Aside from Jesus of course. Moses. Tanangin ko po, akin po agad itatanong sa kanya, anong pakiramdam na mag-lead ng mga kapatiran or ng mga taga-Israel na napakatigas ng ulo? Aside from that also, I will ask him, anong pakiramdam na nakita mo yung dagat na nahati? Di ba? I know, also you, meron kayong favorite Bible character na pag nasa langit na po tayo, ay inyo po tatanungin. May kaibigan po ako, sabi niya, pag ako'y nasa langit na pastor, ang aking unang kakausapin si Eva. Bakit? Papagalitan ko siya, pastor. Bakit niya kinain yung tree of knowledge of good and evil? Huwag mong gagawin yun. Lahat naman tayo. Ano mo na yun? The good news is meron tayong Savior. Yes, mga kapatid, heaven will be a place and there will be so much time to talk with our favorite Bible characters and also at the feet of Jesus. Ano pa? Atin pong pag-aaralan po ang mga hayop at may enjoy ating kasama po sila. And sa Isaiah 40 verse 31, sabi po dito, we will be traveling and explore without ever becoming weary.
tayo po ay maglalakbay, pupunta-punta kung saan-saan mga kapatid, na ano daw po, na wala na pong kapaguran. Hindi mo na kailangan ng plane ticket, hindi mo na kailangan ng budget, hindi mo na kailangan pahinga, talagang travel all around. And of course, on the seventh day, we will be worshiping our God. Ano pa? Tapos, together with angels, we will be singing with them sa papuri sa Panginoong Diyos. And napakaganda mga kapatid, how I wish na bukas na po agad ang langit. Bukas na dumating ang Panginoong Diyos para na sa ganun ay ma-enjoy po natin yung ating po mga pinag-aaralan po sa ngayon. Salamat po, Pastor. Sa ika-14 na tanong, lubos bang nailarawan ng mga tao ang kaluwalhatian ng ating tahanan sa paraiso? Pastor? Mga kapatid, ang sabi nga po ni Apostol Pablo dito po sa unang Korinto, ating pong babasahin. Okay po, unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 9. Dito po ang binabanggit mga kapatid. So balit tulad na nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga hinanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. So, I told you a while ago mga kapatid, I have this wild imagination kahit ang langit. But, alam niyo po ba? Ganda no? Hindi pa po talaga yun. Imagination ko lang yun. Pero iba yung hinanda ng Panginoon. Mas maganda sa ini-imagine ko. Mas maganda sa ini-imagine mo. Kung kaano kaganda ang langit. Not even in the wildest dream can the heart of mankind begin and to comprehend the wonders of God's eternal kingdom. Wala po talaga mga kapatid. Kasi yung paradise ng Eden na nawala po sa kay Adan, ibabalik po yun ng Panginoon, more wonderful, more beautiful than it was before. Tayo po ay bumana po ng napakagandang langit na kahit nga po, sabi nga po ng writer po, na even John the Revelator himself, talagang inamin niya po na hindi pa po talaga nakita. Binigyan lang siya ng vision kung gaano kaganda ang langit, but yung may mga artist sketch po na dinodrawing yung langit based on the vision of John the Revelator, hindi pa po talaga yun ang pinakalangit mga kapatid. Yung imagination lang po yun ng mga artists, wildest dreams and imagination. Salamat po, Pastor. Sa ika-15 tanong, inihahanda ba ang kahariang ito para sa iyo, Pastor? Mga kapatid, before I answer it, alam niyo personally, hinanda ba ito ng Panginoon para sa atin? Yes, of course. The answer is yes, of course, mga kapatid. Kahit wala na pong Bible text na aking pumabasahin, yes, of course. Ano pat ang Panginoong Jesus ay namatay sa kalbaro ng krus para hindi kailang pumapunta ng langit? He gave everything para po magmana po tayo ng langit na bayan. But of course, the Bible told us in Revelation chapter 22, verse 17. Dito pong sinasabi mga kapatid, verse 17. Sinabi ng Espiritu at ng babaeng kakasal, halika kayo. Lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, halika kayo. Ikaw na nakikinig po ngayon, ang Panginoong Diyos ay nag-invite sa iyo. Halika kayo. Kasi para po ito sa iyo mga kapatid. Lumapit ang sino mang nakuuhaw. Kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Mga kapatid, mga minamahal na mga kaibigan. Ito po'y para po sa atin. Yes, sabi nga po ni Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 4, to an inheritance incorruptible reserved in heaven for you. Ang langit po ay reserved para sa atin. Again, huwag na po kayo magtanong, bakit kasi may tanong po sa akin, pastor, para saan yung impyerno? So, ibig sabihin, ang Panginoon naghanda ng langit para sa mga tapat sa Kanya at impyerno para sa hindi tapat sa Kanya. Again, mga kapatid, ang Biblia ay plain na nagsabi, ang impyerno, ang hellfire ay para po kay Satan and his angel. Hindi po para sa iyo yun. Hindi po para sa akin yun. The very reason bakit meron pong dadamay sa impyerno, it's because they keep on rejecting Christ. They keep on rejecting the gospel message of salvation. But you are privileged enough. I am privileged enough to know the truth na tayo po ay pinaghandaan ng langit at akin po yung i-embrace. Akin po yung sasampalatayanan. Lalong higit, magkakaroon ako ng relasyon
sa aking Panginoong Diyos. Bakit po mga kapatid? Mismo lang Panginoon ay nangako Sa John chapter 14 verse 1 to 3, sabi niya nga po let not your heart be troubled, magulumihan ng iyong puso. Naghanda po ang Panginoong Diyos, si Jesus Christ, ng tahanan para sa iyo, para sa akin. Yes, it is being prepared for all of us. Personally, right now, as I speak, there is an invitation ng Panginoong Diyos. And I believe He is knocking at the door of your hearts to accept this reality. Salamat po, Pastor. Para sa ika-16 na tanong, paano ka makakatiyak na ikaw ay may lugar sa dakila at maluwalhating kahariang ito? Pastor? Paano ako makakatiyak? Paano ka po makakatiyak na ikaw na nanonood ngayon? Mga kapatid, simple lang. Ito po ang sinasabi sa Revelation chapter 3, Revelation chapter 3 verse 20. Ito po ang sinasabi, verse 20. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasama niya. How to be sure in heaven, mga kapatid? Simple lang po. Open the door of your hearts. Pagbuksan niyo po ng pintuan ang ating pong Panginoong Jesus. Yes, He keeps on knocking on your door. Pero alam niyo po mga kapatid, alam niyo po Ma'am Lorraine, meron pong picture ako nakita sa Google, sa internet. Ang Panginoon ay kumakatok. I search Jesus knocking at the door. Pero isa pa napansin ko sa pintuang yon. Ang pintuang yon, mga kapatid, wala pong doorknob. Sabi ko, kumakatok lang ang Panginoon, paano niya bubuksan yon kung walang doorknob? Mga kapatid, sinadya yung pinto na yun na walang doorknob sa labas. Pero ang tanong, paano siya mapagbubuksan? Simple lang, kasi po ang doorknob, nasa loob. Kung gusto ng tao na nasa loob kasi pagbuksan, Jesus will come in. So friends, you have the power, you have the opportunity to open the door for Jesus Christ. Sapagkat nais niya pong manahan kasama ka. Nais niya pong makapiling ka into eternity. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi lahat po kasi na nagsasabi na kilala ko ang Panginoon. Oo, kilala. Even the devil himself, kilala niya po ang Panginoon. Okay? But, ang tanong is, sino lang po yung kanyang makakapiling into eternity? Simple lang, yung nagbukas ng pinto para sa kanya. Bakit? Ito po ang sinasabi po sa Matthew chapter 7 verse 21. Bakit po mga kapatid? Simple lang, sapagkat ito po ang sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 21. Ito po Matthew chapter 7 verse 21. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Diyos ko, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Ngunit siya lamang na tumutupad ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mga kapatid, hindi po kasi lahat. Inuulit ko po, yun lamang nagbukas ng pinto ng kanilang mga puso at nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Na magkakaroon po ng assurance na maninirahan doon po sa langit na bahayan. Friends, just open the door of your hearts. Sabi nga po sa Revelation 22 verse 14, Blessed are those who do His commandments. Yung tumutupad po sa kalooban at kautosan ng Panginoong Diyos. Kasi it's easy to sing. By the way, it's simply to sing some songs of glory to God. I can say it and I can preach it. I can sing it. Glory to the Lord. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. We can sing, we can dance. Yung ginagawa na po ng ilan. Pero the question is, may pababago po ba sa buhay po ninyo, natin? Kasi po, isa lang po ang pinaka-evidence na ang tao ay meron talagang relasyon sa Panginoon. Na ang tao ay kanya na po talagang totoong pinagbuksan ng pintuan ang Panginoong Hesus. Kung sa kanyang buhay ay nakikita po ang pagbabago, nakikita po ang dalisay na pag-ibig ng Panginoon, na siya ay nagiging masunurin na po sa kalooban ng Panginoon na sulat po sa Biblia, yun na po ang mga pinakasimpleng evidence, mga kapatid. And sabi nga po din po sa John chapter 1 verse 12, as many as receive Him, to them He gave the right to become His children. Lahat po ng tumanggap sa Panginoong Diyos, of course, when you accept Christ, in other words, you open the door of your hearts, you and I have the privilege to become son
of God. Yes, ito rin po ang sabi po sa 1 John chapter 1 verse 7, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all. Yun lang po ang pinaka kailangan po natin tanggapin. When we open the door of our hearts while Jesus Christ is knocking, accept His blood. Yung kanya pong dugo naglinis po sa atin, nagligtas po sa atin doon po sa Kalbaryo ng cross. Friends, give your life to Christ and abide in Him so that He can cleanse you from sin. And the desire to sin, wala na po yun, okay? Yung desire mo magkasala, wala na po yun. Because Christ is your master. Yun lang po kasimple, mga minamahal na mga kapatid. I hope and I pray po, okay, na tayo po na nanonood po ngayon, magkaroon po ng genuine relationship with Christ. Again, ang topic po natin about heaven, mga kapatid, reward lang po yun. Yung magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, bonus lang po yun, okay? I mean, bonus lang po yun. It's not just a reward, but bonus lang po yung gaano kaganda ang langit, na doon ay maninirahan ka. Above all else, mga kapatid, above everything else, what is important is ikaw at ako na tayo maliligtas, mga kapatid. Makakapiling natin ang Panginoong Hesus doon sa langit na bayan. Sapagkat meron po tayong relasyon sa Kanya while we are still here on earth. Salamat po, Pastor. Kayo na po ang magtanong ng huling katanungan. Mga kapatid, mga kaibigan, sa huling katanungan po, sa ating pong topic po ngayon, inyo na po bang tinanggap ang isang napakadakilang paanyaya ng Panginoon sa inyo na kayo ay nais niyang makasama ng walang hanggan doon po sa langit na bayan? Friends, are you now ready to accept Christ? But as for me and my house, sabi nga po ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Sana po, kayo din po ay ganoon din po. Ikaw na nakikinig ngayon, kasama ang pamilya mo, tanggapin po natin ang imbitasyon ng Panginoong Hesus na makasama siya sa walang hanggan. Salamat po, Pastor. Ibabalik ko po munang muli sa inyo para sa inyong closing remarks at saka panalangin. Mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Maraming salamat din sapagkat I believe with all my heart. Ang mensahe pong ito ay tumimo po sa inyo pong mga puso at isipan na sa pagpapaito po ng Panginoong Diyos ay tayo po magkakasama doon po sa langit na bayan. Akin po kayo inananyayahan. Inyo mo po para po sa panalangin. Dakilan naming Diyos. Maraming salamat po, Amang Banal, sa muling pagkakataon na kami po ay pinagkalooban muli na sa napakaganda, Lord, na message. The message of salvation in Jesus Christ. The message of eternal life in Jesus Christ. The message of the greatest love in Jesus Christ. Lord, pandalangin sa mga sandali. Sa mga nakikinig po ng programang ito, please, kami po yung nakikiusap, Lord. Po nilang baliwalain ang invitation po ninyo. Katulad po namin na na-enjoy ang gift of salvation na ito. Nawa, ang tumatanggap din sa inyo through this platform, ma-enjoy din po nawa nila, Ama, ang assurance of salvation, ang joy in serving you. Maraming salamat po, Diyos, na patuloy niyo pong gagabayan ang bawat isa sa amin, maging ang aming po mga pamilya at mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Salamat po, Pastor. Napakabuti po talaga ng ating Panginoon. Ang kapakanan natin ang lagi niyang iniisip, kaya kahit na tayo nagkakasala sa Kanya, ay nandyan pa rin siya para sagipin at alalayan tayo. Ang pinakamaganda po ay ninanais niya na makapiling tayo sa langit na bayan. Kaya inihanda niya ang langit gaya ng napag-aralan natin. Para doon ay habang buhay natin siyang makasama na masaya at walang kahit na anumang suliranin. Binibigay sa atin ng Panginoon ng imbitasyon para makarating tayo sa langit. Tatanggapin mo ba ang imbitasyong ito? Yan po ang tanong na iiwan ko sa inyo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Sana po ay ma-share nyo din po ang link ng ating pag-aralan sa FB page nyo. Baka po mayroon kayong mga kaibigan o kakilala na gusto ding mag-aral ng Bible sa Tagalog. Palapit na po ang muling pagbalik ni Jesus dito sa lupa.
Kaya magtulungan po tayo na makarating ang ebanghelyo sa mga taong nangangailangan na makaalam nito. Hanggang sa susunod pong bahagi ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!